dilim at di alam kung saan patutungo. Palaging magulo ang dating buhay ko. Hindi ko nababating ang tungan nito. Kahit nang aking marinig ang tawag mo, tuluyan ang nabago ang buhay ko. Ang ating daan ay aking iniwan upang tuluyan ng ikaw ay mapaglingkuran. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos. Sa ilang ay inyong pakinggan, tinig ng paghahanda, Diyos ang pinagmulan para sa taong nasa kadiliman at di alam ang liwanag ng katotohanan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos. Kaya ngayon ang tangi kong hiling sa'yo, tulungan na magtagumpay sa sanlibutan ito. Naway palakasin ang kahinaan ko at sa iyo'y maglilingkod hanggang pagdating mo. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw ay tinig mula sa Diyos, ay tinig mula sa Diyos, ay tinig mula sa Diyos. Happy Sabbath po mga kapatid. Sa lahat ng mga viewers po natin sa YouTube, sa Facebook, at sa mga kapatid na nandito. Ayan ho. Thank you po doon sa awit. Ang awit na yun ay nagpapaalala sa akin sa panahon na nagsisimula po kami sa ministry, sa radyo. Yun po ay aking kinompose. Sarili ko pong gawang awitin para po doon sa theme song ng aming programa noon sa radyo. Na kumbaga inawit namin ito para alalahanin ang masayang pagkakaisa namin noon sa gawain. Nagkaiba-iba na po kami ng grupo ngayon. Subalit,
iisang ministry pa rin meron tayo. Iisang tinig ang pinanggalingan upang ihanda ang mga tao sa daan ng Panginoon. Kaya binabati po natin yung lahat ng mga nanonood. So, nagpapasalamat ako sa presensya ni Pastor, yung ating district pastor, si Pastor Eugene Soto. Thank you. Ako po ay sobrang natutuwa, nabibless, pagka kami po ay binibigyan ng pagkakataong magsalita sa kabila na dapat ay mga pastor yung ating pinakikinggan. Yung ating binasa po kanina sa ating scripture reading ay yan. Mateo 5:14 hanggang 16. Napakaganda po ng talatang ito. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Wala rin ikang nagpapaningas ng ilaw at ilalagay sa ilalim ng takalan. Kundi, doon talaga ilalagay sa lagayan ng ilaw. Para lumiwanag sa lahat ng nangasa bahay. Yan. At ang 16, tayo ang ilaw ng sanglibutan. Tayo ang ilaw sa harap ng mga tao. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ayon, totoo naman, ano ang pakinabang sa ilaw? Kung ang ilaw ay hindi pakikinabangan, huwag na sindihan. So kung tayo ang ilaw, may sindi na, dapat hindi patay ang ilaw. Pinakikinabangan ito ng mga tao sa papaanong paraan. Nakikita nila ang ating mabubuting gawa. Hindi ibig po sabihin ay dapat ay pakitang taong gawa, kundi talagang gawa. Mga kapatid, kung paano ang ilaw, may tao sa wala, pag nakasindihan, ay nagliliwanag. Ganon din po tayo. Hindi po pwede yung pagka walang tao, yan, wala nakakakita. Ayan. So, let your light shine. No? Pasisimulan po natin ito, mga kapatid, sa isang talata sa pag-aaral po sa aklat ng Ruth. Sa pamilya, sa pangyayari sa aklat ng Ruth, sa chapter 1, dyan po natin ikokunik kung paano tayo naging mabuting ilaw. Sa talatang 1, ganitong ating mababasa. Nang nangyari ng mga kaarawan, nang humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain, at isang lalaking taga Bethlehem, Huda, ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab. Siya at ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na lalaki. Okay. Isang lalaki, may asawa at 2 anak, isang pamilya. Mga kapatid, kumbaga sa movie, kumbaga sa pelikula, kumbaga sa isang istorya, sino ang mga kumakatawan o sino yung mga gumaganap sa istoryang ito na inaitala sa aklat ng Ruth? Isang lalaki, sa asawa at 2 anak na lalaki. Pinapakilala po sa atin sa verse 2. Ang sabi po dyan ay, ang pangalan ng lalaki ay Elimelech. At ang pangalan ng kanyang asawa ay Naomi. At ang pangalan ng kanyang 2 anak ay Mahalon at si Chilion. Ang mga Efrateo na taga Bethlehem, Huda, at sila ay naparoon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. So, sabi nga natin kanina, yung lalaki, asawa at 2 anak. May pangalan na po dito sa talatang 2. Elimelech. At ang asawa niya ay si Noemi. Sa English ay Naomi. Sa Bible, mga kapatid at mga taga-subaybay, mga kaibigan, ang mga pangalan ng tao sa Bible ay mayroong mga meaning na nilalagay. Ganun ho talaga, mga kapatid. Kahit naman sa atin ngayon, kahit na hindi nagbabasa ng Bible, alam natin kung bakit may mga bansag ang mga tao. Sa isang lugar, ang kilalang
lalaking laging nasa laman ng kalsada ay boy-siga. Bakit tinawag siyang boy-siga? Ay siga. No? Oh. Meron babae naman, si Rose Tato. Babae, pero daming tato. Doon sa amin sa Palawan, yung tinirhan namin doon, isang barangay, si Boy Lawa. Oh, Boy Lawa. Daming boy, kahit hindi boy, palayaw na lang. Boy Lawa. Kasi sa Bisaya, yung lawa, yung spider. Kagaling umakyat eh. Kahit na maliit na yung dulo ng kahoy, aakyatin. Boy Lawa. Oh, meron din si Boy Bagra. Kasi pag nakainom, nagkakalat na. Bagra sa Bisaya. So yan, mga bansag, mga kapatid. Sa Bible, ang kaganda ng mga definition. Pag pinag-aralan ho natin, ano yung ibig sabihin ng Elimelech? Pag pinag-aralan po natin yung pangalang Elimelech, mga kapatid, ang ibig pong sabihin niyan ay yung dalawang salita na Melech, my king. So yung Eli ay God, yung Melech ay my king. Di ba ang ganda? Sa mag-asawa ay pinag-uusapan, pinagkakasundan yung ipapangalan sa anak nila. Kaming mag-asawa ay wala kaming napagkasunduan. Wala kami anak eh. Anak-anakan meron. So, pinagkakasunduan. Meron pong dating yung nag-i-sponsor sa amin, namatay na, mabait. Doktor siya, ang pangalan niya ay si Demetrio Valle. Sabi niya sa akin, ewan ko nga sa nanay ko, bakit pinangalan sa akin Demetrio, ayaw niya. Pero sa isang magulang na nagpangalan sa kanya, sigurado gusto nila yon. Meron sa kanilang may meaning, may kahulugan sa kanila yon. Hindi na lang siguro niya alam. Bakit? Wala naman magulang papangalanan yung anak ng pangit na hindi mahalaga sa kanila, di ba? Ganun po yan, mga kapatid. Sa mga mag-sweetheart, huwag nyo munang pagkasunduan yung pangalan, baka ma-advance. Baka magkasundo na, hindi pa, nauna pa yung pangalan ng anak, hindi pa nakasal, mahirap yun. Wag. Pag nakasal na, pagka medyo buntis na, ayun, saka na. Si Brother Leo at saka yung kanyang asawa, ay kahapon, noong Friday lang namin nalaman, buntis. Ayan, di pa nila napag-usapan yung ipapangalan. Magsasuggest kami. Okay, ang ganda, Elimelech. No, mga kapatid, mga kaibigan. Nang ibig sabihin ay my king is God, or pwede nyo balik rin. Yun po ang meaning. Ngayon, ang buhay, ang family background ni Elimelech, mga kapatid, ay isa siyang mula sa royal family. Mayaman. At saka gwapo si Elimelech. Magandang lalaki, magandang katawan. Pag pinag-aral natin yung kanyang buhay, yung personality ni Elimelech. Hindi pa pag may nakita kayong gwapo, talagang matangkad. Ayan, parang si Pastor Jumel, talaga namang pinapangarap, iniidolo yan ng mga babae. Tingnan mo yung mga artistang sikat na gwapo. Ay, kahit yapos-yaposin ng artista at hilahin sa stage, wala reklamo eh. Di ba? Ganun. Pinapangarap nila. Pagka isang gwapo, ang napangasaway gwapa, maganda, ay sigurado yung anak. Di ba? Ang napangasawa ni Elimelech, ang sabi ay si Naomi, o Noemi doon sa Tagalog. Alam po ba yung meaning ng Noemi, which signifies beautiful or amiable. Wow! Perfect combination. Guwapo, maganda. Alam niyo sa kasaysayan, nung binasa ko po yung isang Bible commentary, sa mga Hudyo kasi, pagka, pasensya na sa mga babae, dami pong mga magagandang dalaga rito sa Nagkarlan. Mga kapatid, nakikita ko po, gabi pa, hanggang ngayon. Kung mga binataan dyan, dalaw po kayo rito kung wala kang makita sa inyo. Pagka wala ng COVID, tutukan natin ng camera. Yan, napunta roon. Ano nga yun? Ayun, maganda. Noemi, maganda. So, pag
Pag magandang magpartner, nako, ay sigurado ang resulta. Ay, doon pala tayo sa ano, pag nanganak ng babae. Pag nanganak ng babae, pag nanganak ng lalaki, sa kultura ng mga Israel, talagang gusto nila lalaki. Pag nanganak sila, unang anak ay lalaki, piyesta yan, mga kapatid. Naghahanda talaga. Grabing kasayahan yan. Pero pag babae, wala. Hindi sila ganun sa parang iba pagkalal babae. Hindi naman malungkot. Kung pa hindi nila binibigyan ng pagpapahalaga katulad ng pagpapahalaga pag nanganak sila ng lalaki. Pero, ayon sa isang nabasa kong komentary, yung magulang ni Noemi, mga kapatid, nung ipinanganak siya, ay grabing saya ng mga magulang na parang nanganak sila ng lalaki. Napaka-cute na bata. Ang ganda, kaya ang meaning ng pangalan niya ay beautiful or amiable. Di ba? Kaya nga sa mga nagwa-wanted ng mga wanted ganito, secretary with pleasing personality. Bakit kaya masakit? Kaya tuloy, pag napadaan yung ibang naku, sayang. Itong dalawa ay perfect. Nung kami alam niyo, yung kabataan ko, nung bata pa kami, bata-bata pa, mahilig po kami punta sa Lunita. Nakikipagdebate kami doon. Talagang grabe yung debate dyan. Nakapila kami dyan, Brother Richard. Bakbakan, yun ang praktisa namin. Dala. Pagkatapos ng debate, pasyal-pasyal kami. Meron kaming hindi makalimutan noon, nung mga kasamahan namin na may nakita po kami isang doon, napakagandang babae. Grabe, parang artista. Napakaganda niya. Mamaya-maya, mga kapatid, may umakbay sa kanya, sabay kiss sa pisngi. Nang hinayang kami. Alam niyo na siguro ibig sabihin, sayang naman. Hindi naman sa gusto namin, kundi, naku, bakit ganun yung naging partner? So alam niyo na yun, pa rin tayo magkasala. Ang ibig po natin sabihin, talagang ang ganda sana kung nagkaka-partner ay pareho. Di ba? Sa bagay, sabi ng iba, magandang mag-match din yan para pag nanganak, neutral. Ang ibig ko pong sabihin ko, bakit ko binibigyan ng pansin to? Kasi ang naging anak ni Elimelech at ni Noemi, ito, pangalan nila. Una, si Mahalon. Alam niyo po ang ibig sabihin ng pangalan niya? Infirmity or sickly. Masakitin. Ayan no, kapatid. Positive, negative. Parang hindi maganda. At ang pangalan ng isa ay si Chilion. Ang pangalan ng isa ng Chilion ay consumption. Wasting. Maaksaya. Ano po? Nako, pagka ang isang, kahit na isang pamilya'y mayaman, pagka may anak na waldas, sabi pa sa amin, sa probinsya sa amin sa Masbate, put-put. Mapurdoy. Mapurdoy. Ay biro mong sugal dito, sugal doon. Sabong dito, sabong doon. Ay grabe. Mahirap. So itong mag-asawang ito, na may maganda at gwapo maganda, ang kanilang nanging anak ay hindi ganun ka positive, mga kapatid. So, itong buong pamilyang ito, sabi doon sa talatang 1, ay umalis, pumunta sa Moab. Ang tanong ay, bakit? Kung babasahin natin yung verse 1, nagkaroon ng taggutom. Nagkaroon ng taggutom, mga kapatid at mga kaibigan. Alam nyo, yung pong taghirap, yung pong crisis, pagka pinag-arasapan na ng problema is yung pangangailangan ng ating sikmura, pagkain natin. Isa yan sa pinakamahirap na subukan. Kaya nga si Satanas, akala niya makakasyamba na siya sa Panginoon. Nag-fasting ang Panginoon. Eto, sabi ni Satanas, pagkakataon na to. Alam niya po kasi, mga kapatid, na ang weakness natin mga tao is yung kung ano yung ipapasok natin sa ating mga bibig.
Lalo na pagkat gutom at wala na talaga tayong maisubo. Sa isang talata, sa isang aklat, sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Hari, Ikalawang Hari, Kapitulo 6. Pag binasa po ninyo yan, verse 25 hanggang 29, ay nandyan yung istorya ng dalawang babaeng nag-aaway. Nag-aaway, napadaan yung hari po doon, nagrereklamo yung isang babae. Senyor Hari, tulungan nyo kami. Sabi ng hari, ano problema? Sabi ng babae, nautakan po ako ng ang babaeng ito, tinuturo niya. Siguro kapitbahay niya. Dinaya ako. Paano ka dinaya? Nagkasundo kami na dahil sa tagutom, ay kainin namin yung aming mga anak. Abay, ang anak ko una naming kinatay, pinakuluan namin, ginawa namin bulalo. Ayan, para hindi kayo magmadali. Alas 12 na. Pinakuluan, basahin nyo, pinakuluan namin ang aking anak nang maubos na nila, kinain ng anak nila. Nung maubos na, yung anak naman niya yung aming kakatayin, tinago, nagrereklamo yung babae. Ang punto dito mga kapatid, gaano kahirap talaga sa buhay natin yung wala na tayong makain. Para ang anak ng mismong magulang ay kanilang kainin. Bueno, kung pag-usapan ho natin, pag-aralan ho natin yung mga tradisyon ng mga tao noon, hindi sa bayan ng Israel ay talaga namang sa Samaria nangyari, ay nasa kasulatan, nasa tradisyon nila, na pwede nilang kainin yung kanilang anak. Mabuti na lang hindi yun umabot sa atin, no? Grabe yun. So, yun ang nirereklamo, mga kapatid. Matinding pagsubok yun. Siguro kung may mabalita ngayon na ganong nanay na kinain yung sarili nilang anak, tapos dalhin natin sa ating kalagitnaan, siguro kahit na Kristiyano tayo, baka kung anong masabi natin, di ba? Salbahing nanay yun. Pero alam niyo po ba mga kapatid, by implication, na pwedeng mangyari yan sa kahit anong iglesia, sa panahong ito, kahit anong sikta. Siguro isipin niyo sa papaanong paraan, mga kapatid. Pwede po yan kapag mayroon pong mga magulang na kahit ang alam nilang ang anak nila ay nanganganib para pahintulutan nila sa isang sitwasyon, lalo na sa isang illegal na pagkakakitaan, kahit alam nilang mawawala sa Panginoon, mga kapatid, mayroong mga magulang na para lang hindi maghirap, para lang masalba sa kahirapan, ay ipinapahintulot nila yung kanilang anak kahit na alam nilang hindi tama. Lalong masagwa kung sa Kristiyano mangyari yon. Pero meron, mga kapatid, may nangyayaring ganyan. Ito po, bato-bato sa langit, hindi po ako nagpapatama, pero ito nangyari. Na meron akong kaibigan, nag-graduate sa EUP, talagang itinaguyod ng magulang para lang hindi mapariwara sa labas sa school. Sa madaling salita, nakagraduate sa ating sariling eskwelahan, matalino, leader sa isang iglesia. Pagkatapos ng pag-graduate niya, naku, inabot ng taon kahahanap ng trabaho. Hindi matanggap kasi nga medyo hindi maganda yung papasukan. Alam na natin, mapapawawala sa pananampalataya. Dumating yung punto na nagagalit na yung magulang. Kasi ang laki ng offer, pero tinatanggihan niya, nagagalit na. Hindi pa kami nakakabawi sa'yo. Ibig sabihin, pinipilit na. Tanggapin yan, kahit alam ng mga magulang, mawawala na sa ministry at sa church. Sa madaling salita, mga kapatid, napilitan, tinanggap. Malungkot, hinahanap ko nga sa Facebook kung sakaling makita ko. Baka sakaling makumusta. Nawala na po talaga mga kapatid at mga kaibigan. Ang mahirap nun, hindi naman as in wala na talaga at mamamatay sila sa gutom. Meron naman. Pero kung dahil sa may plano, palakihan na ang bahay, sasakyan, kailangan mag-loan, kailangan, mahirap po mga kapatid at mga kaibigan, itataya minsan. Nakukuha niyo ho bang ibig sabihin? Nasusundan po ninyo? Parang hindi.
Ulitin ko kaya. Nasusundan po? Ayan, yung mga nanonood, magsabi ng amen kung naintindihan nyo para hindi na ko naulitin mula sa umpisa. Amen ba? O yan, mabuti, maliwanag mga kapatid. Yun po ang ibig po natin sabihin dito, na kahit na tayo mismo sa ating sarili, kahit na alam natin yung sitwasyon, ay maglalayo sa atin sa Panginoon, minsan pinapasok yan. Ako'y nagpapasalamat doon sa isang kapatid. Pinagmamalaki kita, brother. Banggitin ko na yung pangalan niya. Brother Dan Gran. Nasa ibang bansa po siya. Pinapadala niyo yung tithe sa akin, binilibigay ko sa misyon. Pinapadala sa akin, pre-resibuhan. May nag-offer sa kanya, ang laki ng kikitain niya. Pero, may illegal doon. Ala, hindi naman as in bawal sa atin mga samawanaw ng palataya, bawal kasi alak at mga mag-i-invest lang sila, pwedeng ang laki ng kitain. Isinangguni niya sa akin, sabi ko, brother, medyo hindi maganda. Mandang huli na intindihan niya, Brad, salamat sa inyong payo. Biro mo, ang laki ng pwede niyang kitain. Nanonood siya, lagi. So yan mga kapatid at mga kaibigan. Kailangan ay mag-stick tayo sa ating pong pananampalataya. Ang pinanggalingan ng pamilyang ito ay ang lugar ng Bethlehem, Juda. Ano po bang Bethlehem, Juda, mga kapatid? Pag kinuha natin yung meaning po yan, ito yung bayan ng Diyos. Ibig sabihin ay bayang pinagpala. Doon sila naninirahan, taga-roon sila mismo. Pero dahil sa tagutom, pumunta sila sa lugar ng Moab. Ano po yung lugar ng Moab? Lupain ng mga hintol o bayang isinumpa. Pag inugat natin yung Moab, si Moab ay bunga ng pagtatalik ng ama at anak. Kaya, bayang isinumpa yung definition. So, ang pangit kaya nun, mga kapatid mo, mula sa bayang pinagpala, umalis, pumunta sa bayang isinumpa. Ibig sabihin, nasa pananampalataya ka na, nasa loob ka na ng iglesia. Marami po ngayon ang naglalakbay papunta sa bayan, sa labas ng iglesia, mga kapatid. Ako po ay natutuwa kasi yung aming mga ministry, hindi lang naman yung amin. Marami pang programa. Meron po tayong natatanggap na mga patotoo na sila po ay matagal na napariwara. Subalit, nanunumbalik sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating social media ministry. Praise the Lord for that, mga kapatid. Nasa pananampalataya, nasa loob ng iglesia. Ito yung pinagdalhan ng Panginoon sa mga tao na tinawag mula sa kadiliman patungo sa kaligilagilalas na kaliwanagan. Ano? Dahil sa kahirapan ng buhay, may mga kapatid na lumalabas. What? A sad news, mga kapatid. Malungkot, malungkot. Ito yung nangyari sa pamilya ni Elimelech. Natakot sila sa kahirapan. Bagaman, naging kalakaran sa Old Testament na pagtaghirap sa ganitong lugar, ay pupunta sa ibang lugar. Subalit hindi magandang halimbawa ito. Sa isang taong sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, kailanman, mga kapatid, ay hindi tayo pababayaan. Amen po? Sabagay, kahit lakasan nyo, hindi nyo kayo marinig nila. Sulat na lang nila. Amen. Ano ang nangyari sa kanila? Puntahan natin yung verse 3. At si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Yun ang masaklap. Habang nasa patay na paglilingkod, backslide. Hindi natin sinasabing nag-backslide si Elimelech. Ikinukumpara natin ito. No? Tinitingnan natin. Sa maraming mga tumalikod at umalis sa pananampalataya, nako, habang buhay pa kayo, mga kapatid, habang malakas pa, ay bumalik na. Mahirap po yan, mga kapatid. Yung ninang ko, backslide.
Sabi ko, Nanang, kailan tayo magsisimba uli? Ay, darating tayo dyan. Johnson, sabi niya, darating tayo dyan. Wala naman siyang sakit. Eh, ang kamag-anak niya sa Bulacan may sakit. Namatay yung kamag-anak. Punta sila. Ay, iyakan, nakatakot-takot. Na-stroke. Patay. Hindi na nakabalik. Saklap nun. Kaya habang humihinga pa tayo, mga kapatid, ito natutunan ko pag nagturo. Pero hatiin ko na kasi hindi lang naman kayo, pati ako. Oh, ayan. Paalala po ito sa atin lahat, mga giligil mga taga-subaybay. Namatay, naiwan ang kanyang 2 anak na lalaki at yung kanyang asawang si Naomi. Oh. Talatang 4, at sila nagsipag-asawa ng mga babae sa Moab. Ang pangalan ng isa'y Orpa at ang pangalan ng isa'y Ruth. At sila'y tumahan doon na may 10 taon. Ito, hinalukay ko mga kapatid yung meaning ng Orpa. Maganda. Ang description ng commentary ay babaeng kulot ang buhok, medyo maitim. Oprah. Pero matalino. Si Oprah pala, yung Oprah, Oprah Winfrey ba yan? Oh, yun. Ang totoo pala nga niya pangalan, Orpa. Di ba, Brother Leo? Pinanood natin minsan yung interview. Yun. At ang isang meaning doon ay lumingon. Lumingon. Pero si Ruth, naku po, ang daming Bible commentary kong hinanapan, wala siyang Pastor Jumel, kahit tingnan mo, pala ganong eh. Di ba? Yung Ruth, walang definition. Meron akong isang nakita na ang ibig sabihin ay kapahingahan. Kaya lang, yun lang. So wala gano. Subalit, ang ganda ng buhay ni Ruth, mga kapatid. Tingnan nyo. Pag-aralan natin ito sa mga susunod. Tingnan po natin. Verse 5, at namatay kapwa si Mahalon at si Chilion, at ang babae ay naiwan ng kanyang 2 anak at ng kanyang asawa. Nako. Namatay si Mahalon at si Chilion, ang naiwan 3 babaeng balo. Sa Bible, mga kapatid, sa Old Testament, kahit sa New Testament, ang babaeng balo, suportado ng gobyerno. Mapansin po ninyo sa kultura nila, pag mayroong taniman, pagka nag-harvest, huwag uubusin. Magtira-tira. Para saan yon? Sa mga ulila at babaeng balo. Sa Bisaya ay manghagdaw hagdaw. Di ba sa atin, ma'am? Pagka nag-ani ng mais, may nalaglag dyan, mayroon ka nakita sa gilid na mga maliliit. Itira mo yan kasi mayroon niyang manghagdaw. Yung mga mahihirap tal na walang taniman. Sa palay, ganun din. Sa Bible talagang ganun. At tinutulungan niya ng gobyerno, mga kapatid, sinusuportahan. Ngayon, 3 babaeng balo, kawawa. Ang babae noon ay purely housewife. Hindi siya katulad ng mga babae ngayon, mas malakas pang kumita sa mga lalaki. Kaya maraming mag-asawa ngayon, yung lalaki ang nasa bahay. Mas madali natanggap yung babae, mas malaki yung offer, baliktad na. Pero noon, pag namatay yung lalaki, kawawa, kasi wala naman siyang trabaho kundi paglingkuran yung asawa. Maraming nasa abroad ngayon, mga babae. Yung kanilang mga asawang lalaki narito, pakuya-kuya ko kung saan ginagastos yung pinapadala, kawawa naman. Tapos yung isa, nagsusumbong sa akin, pinadalhan pa ng picture ng asawa niya, may katabing iba, hubot-hubad, pambihira, kadiri nung tinignan ko, buti kong sexy. Brother Johnson, tingnan mo to, gusto ko nang magpakamatay. Bakit? Yung asawa ko, pinadala ko ng picture ng mga kanyang kabit. Patingin nga. Sinasa nga sa akin, yak! Sana hindi na. Binura ko na lang. Abay, katino-tino ng ating kapatid. Sabi ko ba, yung sinagot mo ba yan ay, alam mo ganyan yan. Adventist sa Banayan dati. Hindi. Ayun, pala naman eh. Huwag ka nang umiyak. Kasalanan mo. Alam mo naman, hindi sa advisable sa atin mamili ng ganyang mapapangasawa. Ginusto mo. Ngayon,
Pinayuhan ko na lang, relax ka lang. Nakamove on na yata. So, yan o mga kapatid at mga kaibigan, yung babae, 3, puro kawawa, puro balo. Ito ang nung sumunod na pangyayari. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Ayun, nabalitaan ni Naomi, hindi na taghirap sa Bethlehem Huda. Humanda sila. Kung ating bibigyan ng kwento, siyempre, tara, magbalot-balot na kayo. Pupunta tayo sa aming lugar, hindi na taghirap. Ganun ang nangyari. Pinaghanda niya ang kanyang mga manugang. At naglakbay nga silang pabalik sa Huda. Ngunit sa daay, kinausap niya ang mga ito. Kinuha ko ito sa Magandang Balita Biblia. Ngunit sa daay, kinausap niya ang mga ito. Magbalik na kayo sa dati ninyong tahanan. At pumisan sa inyong mga magulang kung paano kayo naging mabuti sa mga yumaho at sa akin, sana'y maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Kinuha ko yung Magandang Balita Biblia kasi ang ganda. Nung nasa daan na sila, mga kapatid, noon, pag medyo may pira-pira ka, may hayop kang kargahan. Mahirap na nga sila, nakipamaya lang sa Moab. Malamang, nag-hike lang to. Malamang, nagbaktas ba? Si Brother Mahinay, kababayan ko pala yan. Isang barangay kami. Kaya pala magandang lalaki din. Ayan. So naglakbay sila, nakita siguro na niya, layo. Kinausap niya, uwi na lang kayo. Kasi ang kultura sa kanila, kasi nga walang trabaho ang babae kundi maglingkod sa asawa. Kaya, pag namatay yung lalaki, at may kapatid na binata, antimano, magti-take over. Yun ang magiging asawa ng babae. Kaya may nagtanong sa ating Panginoon, di ba? May nag-asawa, namatay asawa, may natira pa, di inasawa uli, namatay uli. Sige ang kakaasawa hanggang ang dami namatay. Sino ang magiging asawa sa langit? Ganon yun. Kasi kultura nila yun. Dadalawa anak ni Naomi at ni Elimelech. Naisip ni Naomi yun na, o nga pala, no? Ang layo. Biro kung gaano kalayo ito. Wala pa isang dangkal. Hindi. Hindi. Malayo yan kasi yung Jerusalem na yan ay basta malayo. Tatawid ng Jordan River pabalik ng Moab. Maglalakad lang sila. Naisip siguro niya, uwi na lang kayo, umuwi na lang kayo. Ano ang sagot ng dalawa? Verse 10, sa Magandang Balita Biblia, at sinabi sa matanda, hindi namin kayo iiwan, sama kami sa inyo. Eto maganda mga kapatid. Naiisip nyo ba yung naiisip ko? Malamang magkaiba tayong naiisip. Ito kasi yun, tingnan nyo. Kunyari kayo si Orpa at si Ruth. Wala nang kayong mapapala sa matanda. Ang layo ng lalakarin, aber nga, hindi nyo naman alam kung ano pupuntahan niyang lugar. Sasama ba kayo? Tadaming umiling Hindi ba? Pero ang tanong, bakit itong dalawang manugang niya ay ayaw humiwalay? Ayaw humiwalay. Hindi namin kayo iwan. Sasama kami sa iyo. Kaya ang tanong, ano ang pwedeng pinakamabigat na dahilan para ipagpalit nyo yung inyong mga kapatid, mga magulang, sariling bayan sa inyong biyenan? Ano ang pwedeng mabigat na dahilan, mga kapatid? Sa tingin nyo? Nakatingin naman kayo sa akin Wala kayong masabi. Ako po ay tumira, lagi kong binabanggit sa Palawan. Yung aking sinasamahang mangingisda doon,
Mga kapatid, total patay naman na siya. Ay, malaway. Maraming kaaway. Nagkaroon ng karibal doon sa babae doon sa tindahan. Dumadayo dami yung kami pangingisdait. Ngayon, lagi siyang may nagugustuhan siyang tindira. Yung para ay mayroong boyfriend. Nagpapacharming din sa kanya. Di lagi kami nandun. Nagalit sa kanya, mga kapatid. Araw ng Sabado, nagsimba ako. Hinabol pala siya eh. Pinagbabaril pero hindi pinatatamaan. Hindi pinatamaan. Pumasok siya sa mga kasukalan. Meron diyang halaman na pag dumaan ka, masusugat yung asin-asin kung tawagin sa amin. Masagwa ang pangalan sa Tagalog. Yung kantutay kasi sa Tagalog eh. Yung pangalan, di ba ganon? Mabaho yung pag kinusot mo yung bulaklak. Nagkasugat-sugat siya. Nung ginagabihan, galit na galit. Doy, tapos sabi sa akin, Doy, papatayin ko talaga yun. Papatayin daw talaga niya. Ito na mga kapatid. Pumunta, sinasama ako kasi kasama ako, partner niya ako sa pangisda. Kitang-kita ko mga kapatid kung papaano niya pinatay yung lalaki. Nakipagbati rin sa kanya, tamang-tama. Kasama sa teknik niya yun, 2 kutsilyo dito. Yan. Meron dito, meron dyan. Sabi nung humabol sa kanya, Bay, sorry, nakainom ako. Hihingi ako ng dispensa, magipagkamayan sa kanya. Sabi niya, okay, walang problema. Pagkamay, tinapon niya muna yung kutsilyo. Ito, yan kutsilyo ko. Walang problema. Pagkamay ng ganyan ng kanan, sinalo nito. Pak! Binunot ng kutsilyo yung isa. Pak! Sabay, sinaksak. Walang kalaban-laban mga kapatid. Ay, saksi ako. Binatilyo ako. Mga 16 years old yata ako noon. Mag-17. Ay, grabing takot ko mga kapatid. Kumaripas ako ng takbo. Lahat ng makasalubong kong pulis, nanginginig ako sa takot. Bata eh. Kasi alam naman natin na pag naka-witness ka, gagawin kang testigo. Sa takot ko mga kapatid, nagtago ako, nag-apply ako ng paboy. Narang maging boy taga hugas ng plato doon sa isang tawag dito, sa isang pamilya. Okay lang, basta wag nyo lang kung utusan papalingki. Lahat na wala. Paas na may nakita akong pulis, nagkapubya ako. Nagkapubya. Taga-hugas, taga-igib, lahat na, taga-walis, doon. Mapapanood ni Ate Mike, ni Ate Racy, nanonood yun eh. Hindi sila mga Adventist. Nagtataka sila bakit ang tagal, ilan buwan bago nila ako nautusan sa palengke. Mga kapatid, bumili ng ulam. Kasi takot na takot ako. Hindi ko sinasabi sa kanilang totoo. Ngayon alam na nila. Ang punto ko dito, yung pamilyang yun, hindi ako tinuring na ibang tao. Yung mama nila, pakilala sa akin, pamangkin pag may mga bisita. Napakabait, mga kapatid. Napakabait. Kaya nung time na umalis ako sa kanila, hindi ko malimot-limutan. Nung naging uso ang Facebook, hinanap ko talaga sila sa Facebook. At nagulat sila. Hindi nila akalain, pastor ka na. Sabi ko, hindi pa rin. Naroon na to. Hanggang ngayon, nagpapalo sila, naglalike sa atin. Nanonood nga si Ate Mad, si Ate Racy na nasa ibang bansa. At yung anak nila ngayon na nagdodoktora, gustong mag-apply sa ating. Nung pumunta kami ni Mrs., di nag-asawa na ako, pumunta kami na Sir Edward, Hope Channel. Pumunta roon. Sabi ko, pwede bang dumalaw sa inyo? Nako mga kapatid, yung isang asa anak nila, ay siya na ang may-ari ng isang malaking magandang kainan doon sa puerto. Akalain mong pinaghandaan ka nilong table, dami pagkain. Huwag kang mag-alala doy. Walang bawal dyan. Ang punto ko dito mga kapatid, yung ganda ng samahan namin hanggang ngayon na natili. Yung bang tipong, pag ako mapiliin magbakasyon, mas gusto ko sa kanila kaysa ro sa amin mismong lugar. Nakuha nyo na ang ibig sabihin. Kung bakit may mas malapit pang tao sa atin kaysa sarili nating kadugo. Ano yun? Yan. Yan. Mga kapatid, yung pagiging mabuting halimbawa,
Hindi kayang bayaran ng ano yan. Siguro ang tanong natin ngayon, naging mabuti ba tayo sa ating kapwa? Subukan nyo magpaalam, lipat na kayo. Pag natuwa yung mga kapatid, nako, malas. Lipat kami sa kabilang ano. Talaga! Tuwan-tuwan nalilipat ka na, aalis ka sa church. Nako po, mga kapatid, wag nawang mangyari. Pag natuwa, yung mga kapatid na aalis ka na sa church, ay meron kayang ganyan, sakit ng ulo sa church. Minsan, sakit ng ulo sa mga kapitbahay. Pag yan aalis, aba, marami pang mag-ambak, pang lipat bahay sa tuwa. Di ba? Paano tayo namumuhay? Pero pagka ikaw ay aalis at maraming malulungkot, wow! Ang ganda niyan. Kaya mapalad tayo pag nilalapitan tayo ng mga kapatid. Ibig sabihin, maganda ang nangyayari. Yung bang pati yung asawa mo gusto na rin umalis, ay naku po, masaklap yun. Mahirap yun. Ito ang napakagandang mensahe, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, sulat kayo, binabasa ng mga tao. Kayo yung sulat. Hindi nyo kailangan sabihin, Seventh-day Adventist ako. Hindi na. Maraming natutuwa sa amin, maraming humahanga. Magaling daw kami sa Bible. Wala pang tanong, may sagot na. Mayroon bang ganon? Grabe naman yata yun. Nung kami ay magkakasama pa sa radyo noon, kasi wala mang camera, eto yan. Ako, ang Korman, si Tatay Wensi. Kilala nyo, Tatay Wensi, taga sa Kalawang, Laguna. Si Brother Ronald Obitos, Brother Richard Thompson, Brother Jerry Sevilla. Meron pa kaming kasamang bata, Brother Bracy Balansag. May tatawag. Eto, tanong ko. Sabi ng isa, ako sasagot. Sabi na, sinasinyasa, nag-aagawang sumagot. Ay, kagagaling naman talaga eh. Magagaling. Pero sa amin, alam ko na baka ganun din sila. Kung humahanga kayo sa husay ng tagapangaral sa Biblia, ako personally, hindi. Mas hahanga ako pag nakikita sa buhay mo ang sinasabi. Amen po ba? Anong kwenta ng galing natin magsalita kung wala sa buhay natin yon? Masaklap, mga kapatid, hindi matutuwa ang Panginoon. Tingnan mo si Naomi, hindi naman tulayman. Pero yung kanyang manugang, na may mga magulang at kapatid naman sa Moab, hindi pumapayag na maiwan. Kahit na mahayop pa yung lalakbayin. Isipin nyo yan, mga kapatid. Verse 11, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Tugon ni Naomi. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawa uli. Kahit na umasa ako makapag-asawa uli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak. Kasi nga, tradisyon nila eh. Mag-asawa ako ngayon, ngayong gabi rin magkaanak. Bilis naman. Parang pelikula. Ay wala na rin, matanda na ako. Hindi na rin ako. Wala pa rin siyang boyfriend. Buti kung may reserba. Marami kasi dyan, buhay pa asawa, may reserba na eh. May mga hugot. Wala. Verse 14 ito. Nagkaiyakan silang muli. Ang ganda kasi ng magandang balita Biblia eh. Pagkaraay, hinagka ni Orpa ang kanyang binan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Ayun, kaya pala ganun ang definition ng Orpa, lumingon. Kulot. Ay, hindi naman lahat ng kulot ay ganun. Hindi naman. Baka tayo hindi na ma-invite ulit dito. Uy, invite nyo si Pastor Jomel ha, para makasama ulit. Kasarap mag-swimming doon. Nagpa-invite na. Siya naman speaker. Kikita niyo naman, pinatikiman tayo ng message kagabi, kanina. Pag hindi nyo in-invite yan, ay sayang.
Di ba? O, tama? So, nagkaiyakan sila, dalawang desisyon ang magkaiba. Bumalik at siyang magpatuloy. Ayan. Sabi ng mga expositor, dito ang paglalarawan ng mananampalataya. Isang Orpa, isang Ruth. Si Orpa bumalik, lumingon, bumalik sa kanyang pinanggalingan. Pero si Ruth, eto sabi ni Noemi, sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Pansinin niyo yung talata. Isa ito sa dahilan kung bakit pati si Orpa gusto nang umalis sa Moab. Nakilala kasi nila ang tunay na Diyos sa pamamagitan ni Noemi. Ang ganda nun, mga kapatid. Ang mahirap niyan kung mayroong kapatiran na tumanda na sa isang lugar, hindi pa alam kung anong relihiyon ng kapitbahay. Iwan ko nga dyan, basta minsan umaalis, mahaba ang takong, magandang damit. Pero hindi ko alam kung saan pupunta yan. 50 years na sa isang lugar, di pa alam ng kapitbahay kung anong relihiyon niya. Hindi sinasabi. Dapat maging ilaw. Ayan, nakita natin ngayon kung bakit ilaw ang ating pinakatim. So, ayaw ni Anit. Sabi ni Noemi, umuwi na. Gusto na maglingkod ulit sa mga sarili ng Diyos. Diyos-Diyosan. Si Orpa, balik sa dating buhay. Sabi ni Noemi, balikan na rin. 16. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik. Ito, binalik ko sa ating lumang Biblia. Huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako at kung saan ka tumigil, titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Ito po ang malupit. Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. Abay, doon palang galing yung till death. Duas part sa biyanan pala yun. Oo. Sinong may mga biyanan dito? Wala, no? Biyanan to be. Ganda sana kung meron, pagtititigan ko sana eh. Gaano kayo nagmamahalan? Di ba ang ganda ngayon? Una-una kaya yung mga lalaki ngayon, mautak na rin. Unang nililigawan yung biyanan. yung nanay ng magulang. Pagkasundo yan ay kaganda. Antindi, ang galing ng loyalty ni Ruth, mga kapatid. Patay kung patay. Relasyon pa lang ng magbiyanan yan. Ito ang masaklap, mga kapatid. Masaklap. Kasi, sa ating kapwa-tao, wala ganitong loyalty. Wala, kaya naghihiwalay. Walang katapusang paghihiwalay, mga kapatid. Nawala kasi yung totoong kulay ng pag-ibig, mga kapatid. Pero si Ruth, hindi niya pinagpalit na bumalik sa sarilang Diyos. Doon sa kabuhay niya dating, alam niyang mapapalayo niya muli siya sa Panginoon. Nanindigan siya. Sa pananampalataya, mga kapatid at mga kaibigan sa ating mga taga-subaybay. Baka may nanonood na naka-experience na lumayo sa Panginoon. Kung aksidente na napanood mo ito, hindi ito aksidente. Baka ito'y paraan ng Diyos para bumalik tayo sa Kanya. Kung mayroon pong mga kapatid sa atin na makakapanood nito, na mayroong ugaling balat sibuyas sa matampuhin sa church, hindi po pwede yun, mga kapatid. Yung bang nasagi ka lang ng kunti sa hindi sinasadyang salita, magtatampo na. Huwag ganon, mga kapatid. Kamatayan lang ang magpapahiwalay. Si Ruth nga, relasyon sa kapwa-tao yan. Ang pinakamabigat na utos, pinakamahalaga, relasyon natin sa ating Diyos. Nakakalungkot kasi sa dami ng iniikot-ikutan namin mga iglesia,
Meron talagang mga hinihingi ng payo at ipina-pre-request. Isang dating kaanib, isang dating treasurer, isang dating diakono, isang dating elder, nagtampo, hindi na sumisimba. Pambihira. Anong pinagtampuhan? Hindi lang na sama sa nominating committee. Pambihira naman. Ano ba yan? Hindi na elect na elder. Nako, election pa man din. Ay ano, ang mababaw. At meron pang isa, nakakainis. Huwag na lang, nakakainis eh. Hindi na nagsimba dahil doon sa isang bata na ang likot-likot daw, takbo ng takbo pag may nagsisin mo, daan-daanan dyan. Hindi sinasaway ng tatay, natisod sa bata. Dito na lang ako, ayun, nawala na ng gana. Eh, paano na lang kung yung batang yun naging pastor, naging mangangaral, ikaw tuloy yun, natisod sa bata, hindi naligtas. Napakawala talaga ng mga, wala, hindi po pwede naman ganyang katuwiran, mga kapatid. Ang illustration, bago ako umupo, ang illustration na ginagamit ko yan ganito. Kunyari, pastor, kunyari matagal na tayong magkakilala, pero nag-meet na tayo sa bansod natin. Naging masama ang loob ko sa iyo. Nagkaroon ako ng tampo sa iyo. Sa sobrang sama ng loob ko sa iyo, hiniwalayan ko yung asawa ko. Tama ba yun? Ang bihira. Walang ganon. Pero sa pananampalataya, may ganon. Bakit? Sa sama ng loob, sa elder, sa isang diakono, sa isang layman, sa isang kapatid, iniwanan ang Diyos. Meron o wala? O, tamo? Sa mga nanonood, di ba? O kung ikaw ay isa ngayon sa nanlalamig, tigilan mo yan. Umalik tayo sa Panginoon. Umalik tayo sa Panginoon. Kung mayroong mga masamang loob sa kapatid at ayaw magpatawad, sasabihin hanggang over my dead body. Sorry. Kung mayroong kang ganong termino. Marami naman nanonood, may ganyan eh. May ganyan. Kahit dumating ang Panginoon, di ko babatiin yan. Kapatid! Si Satanas nga, sakdal, sinipa, tayo pa kayang nanrito? Mabuti kung ang sipa sa atin napunta sa langit. Malabo namang mangyari yon. Ang pananampalataya hindi biro. Hindi tayo nagdadrama. Hindi tayo nagdadrama. Ang pananampalataya ay kaligtasan ang nakatayo. Kung mayroong mga natatamaan sa ating mga taga-subaybay, hindi ko naman kayo kilala eh. Kung kakilala kayo, hindi ko sasabihin to eh. I-block nyo pa ako. Pero dahil hindi ko naman kayo kilala, pero kung ang attitude na ganito ay ganyan nga, mga kapatid, wag natin ituloy yan. Ang buhay ho natin ay ilaw sa mundong ito. Kaya nga, ang binasa po natin sa talata, tayo ang ilaw. Kailangan nagliliwanag. Sa harap ng mga tao, makikita nila ang ating mabuting gawa. At sasabihin na, praise God, totoong ang taong yan ay makadiyos. Amen, mga kapatid. Ito ang ating tungkulin sa mundong ito. Huwag natin kalimutan, hindi yan yung pag-upo, pagngiti at pag-amin ang ating tungkulin. Meron tayong mga task na kailangan tapusin bilang mga kamanggagawa ng Panginoon. Dalangin ko po na ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng inspirasyon. Kung meron tayong tinamaan, ay ito po'y blessings po sa atin. Para yung ating panampalataya kung dati ay ganun, ay ngayon, iba na. Sapagkat tayo ay mga ilaw ng sanglibutan ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa tuwi-tuwi na, sa buong buhay natin sa mundong ito. Happy Sabbath po sa ating lahat. Ang nadirinig
Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng